welcome back for another kaganapan na naman. Isang very energetic na umaga dahil wala lang. So mga be, ito, magpiprepare na naman tayo ng breakfast para sa ating amo. And hanggang ngayon, di pa rin ako nakabili ng bacon. Ano kayang ipapakain ko ditong breakfast be? So maghahanap pa tayo sa ating refrigerator. Oh no! Yes. Oh, thank God. Thank God, mayroon pa akong hotdog. Ito na lang munang ilalagay ko. This is what I'm gonna put to your egg, okay? Chop it big. You want big? You don't Big like... pieces. Okay. Noted, sir! Coming up your order. Dito ka nakaluto kami. Dito mo muna. Itong oras pa lang dito, 5:50. Ang aga magising ng asawa ko, be, kasi ang aga niya din natulog kagabi. Nanonood ako ng TV. Alam niyo yung reality show na Traitor? Game show siya. So, pinapanood ko siya sa Peacock. Tapos, sa sobrang antok ng asawa ko, sobrang aga pa noon, like, maaga pa, be. Maaga ano pa lang, mag-8 pa lang no, natulog na siya. Sa sarap ng tulog niya, nahawa ako, nakatulog na din ako. Di ko nga natapos yung pinanood ko eh. Like this! Hi! Like this? Yeah. Ayaw niya pala yung ginawa ko kahapon na sobrang manipis daw yung pagkahiwa. Ginawa ko lang naman siya na parang bacon, pero this time ginawa ko na ganito na siya kahaba. Beef pa rin naman itong ano na to, hotdog. And I'm grateful kasi beef siya, be. Dahil sa totoo lang, ayaw ko nang pakainin si David ng bacon. Pero yun talaga yung hindi niya maiwasan. He loves bacon, sister. He just really love bacon. So hindi ko talaga siya mapaiwas sa kanya, be. Gusto niya talaga, hahanap-hanapin niya yun. Simula bata daw siya, yun ang kinakain nila tuwing breakfast. So anyway, ganun lang ang aking. Hiniwa ko lang to, tapos ipiprito. Meron pang 2 piraso. Pwede pa to for tomorrow. Ay, mga be! Umuusok-usok siya! Sobrahan sa init. Mamaya na natin lagyan. Kasi baka umapoy. Pwede na din. Pwede na. Ayan. Dito ko na din kasi ito piprito. After kong prituhin, dito ko na rin lulutuin yung itlog. Balikan na yung hotdog natin, mga be. Do you want your hotdog crispy? A little. Okay, noted. What about your coffee? Did you drink? Thank you. Oh dang. It's frozen. I think luto na to. Tanggalin na natin. Medyo madumi siyang tingnan kasi yung sausage. Serve na natin kay boss. And then after nito, magagawa na tayo ng baon. Sasaing lang ako, bro. Magluluto na naman ako ng salmon, pero ito, ibang flavor niya. So, dito ko siya iluluto. Meron siyang sauce na kasama. So, bala ito yung tsura niya, B. Tcharam! Ang partner ay mag-steam lang ako ng beans. Hello mga be! Kumusta? Mas ginamos kayo dyan? Okay lang ba kayo? So for today's kaganapan, be. Maaga pa naman, be. Ang oras pa lang ay 6:40. So magkakape na muna. Paborito kong basil. This one is from my amiga kay Anjanette. Thank you. May message pa yan, B. Pero hindi mo siya pwedeng i-microwave kasi mayroon siyang silver kinimerot dyan. Ang iinumin ko for today's kaganapan, walang nagtatanong at walang may pake. Pero ang iinumin ko, mga be, is ito na namang barley. Sa mga hindi makayanang inumin ang barley, ganito ang gagawin ninyo. Para makayanan nyo siyang inumin. Kasi ako, mga be, ganito ko siya tinitimpla. Para mainom ko siya ng derecho. Para lang naman siyang lasang matcha kapag nilagyan niyo siya ng creamer. So, dati ang nilalagay ko sa aking barley is honey. Pero, naubusan po ako ng honey. So, ang inilalagay ko na lang is itong hirap buksan.
Ayan. So mga be, dati ang nilalagay ko sa barley ko is itong honey. Pero naubusan ako one time. And then di ko alam kung ano ilalagay ko. Sugar ba o something. So ito yung nakita ko sa rep namin. Sabi ko, ay ito sweetener. Try nga natin kung masarap. And then B, karasan niya talaga ang matcha. Matcha ng ano B, Starbucks. So ganito yung ginagawa ko para mainom ko siya ng diretso. At ito yung iniinom ko every morning. Minsan umiinom din ako ng kape. And yung last time na uminom ako ng kape, sinabi ko talaga sa sarili ko na ay hindi na talaga ako inom ng kape mga be, kasi yung kape parang bumara dito sa may dibdib ko, tapos parang every time na ano ko, nalalasahan ko siya, tapos parang feeling ko nandito pa rin yung kape, hindi siya bumaba, tapos parang naninikip yung dibdib ko, ganon. So yan mga be, kasi acidic din ako, kaya siguro na-stuck dito yung kape, hindi na bumaba, kaya nalalasahan ko pa din siya. So last time na uminom ako ng kape, sabi ko hindi na mauulit. Yun yung uminom ako ng kape na nagprito ako ng saging. Kung napanood nyo lang naman, yun be, yung time na yun. Tapos hindi ako makatulog mga ka-sister. Kasi feeling ko paghihiga ako is bumababa yung kape be, tas nalalasahan ko siya, ganong level. Mapapasabi ka talaga mga be na never ever again. So dagdagan ko lang to na tubig kasi ang konti ng tubig na nailagay ko. Ang bango. Dito na muna tayo magkwentuhan. Sir, matagal na talaga akong umiinom ng barley nung nandun pa kami sa dati naming bahay. And yun yung time na natanggal yung bukol ko sa dibdib. Pero feeling ko may bumabalik-balik na bukol, pero kaya tinutuloy-tuloy ko ang pag-inom nito kasi ayoko na magkabukol ulit sa itong part, somewhere down there. So yun lang din yung nakatanggal ng aking bukol, itong barley. Tapos yung ate ko, nagkabukol din siya dito sa liig. Pinainom ko lang din siya ng barley. So perfect talagang barley kapag may mga bukol-bukol kayo sa katawan. Maraming benefits ito sa ating body. Kung gusto nyo bumili ng barley mga ka-sister, punta kayo sa aking black app, meron doon na tinitinda. Legit yun mga ka-sister. So ayan, let's have a drink. Bango. Ang sarap talaga pag may sweetener. Tapos pag malamig pa to, para kang uminom talaga ng matcha. So ilang years na ba akong umiinom nito? Sa apartment pa lang umiinom na ako nito pala. So medyo mga 6 years na din pala akong umiinom ng barley. Yan ang isang bagay na hindi ako nawawalan sa pantry ko mga be, kasi umiinom talaga ako ng barley every time na gusto ko ng barley. Ganon. Pinatikim ko nga din to sa amiga ko si Emma. Hi Emma, if you're watching right now, I miss you, die! So si Emma po pala ay wala na dito sa Texas. Sa ibang lugar na siya, Europe. Nasa Europe siya ngayon, sa Malta. Doon po siya ngayon. And doon na ata siya forever titira. Pero bumibisita po siya dito. Bumisita siya dito noong December. Noong December pumunta siya dito. And kung napanood niyo yung vlog ko na yon, nag-vlog ako noon. Pero sa kabilang app, sa Blue app. So doon na po siya kasi doon siya nakatagpo ng Pag-ibig si Paring Simon. Doon niya po na, doon po kasi nakatira si Paring Simon sa Malta. Thank you. Sobrang bait no ni Paring Simon mga ka-sister. Kasi every time na uwi dito si Emma, be, nililibre kami niyan, be. Ganon siya. Medyo nakaka-LL sila sa life. Kaya ayun, I'm happy for her kasi finally nakatagpo na siya ng lalaking tumanggap sa kanya at nagmahal ng bongga. Ganon. But hoping na makasal na sila soon para bongga at mas bonggang-bongga pa. O diba, ang daldal ko dito. Kung gusto nyong malaman ang buong istorya, nandun po yun sa mga vlog ko sa Blue app. Nandun siya. So, every time na magkikita at uuwi siya dito sa Texas, please nagbablog talaga ako kasi syempre memories yun be. At minsan na lang din siya talaga umuwi dito. So, kapag umuwi siya dito, dito siya sa amin. And welcome naman siya dito as always. And minsan dyan lang din talaga kami natutulog sa may ano. Most of the time, dyan lang din naman talaga kami natutulog sa Salabi. Ang sarap!